Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. Ngayon ay nasa part 2 na tayo and ito na yung final part ng ating car motion study. Sa part 1, gumawa tayo ng car body, wheels at bumpy road. And this time, gagawa naman tayo ng motion study para makita ang realistic na galaw ng sasakyan sa uneven road. Okay, so recap lang muna tayo. Meron na tayong basic car body, wheels, and bumpy road. Bago tayo magsimula ng motion study, kailangan muna nating iset up first yung mates. I-check natin kung tama ang pagkakaalign ng wheels sa axles. Next is the contact sets. Dito natin i-define yung wheels dapat nakadikit sa road surface. And then the gravity. I-activate natin para natural lang ang movement ng car. So ito yung pinaka-foundation ng ating motion study. Kung hindi maayos ang setup, hindi magiging realistic ang results. And then next, applying motor. So lalagyan natin ng driving force ang sasakyan. So using SolidWorks, pwede tayong maglagay ng rotary motor. First, piliin natin ang axis na rear wheels. Then set up natin, halimbawa 50 RPM para mas maganda yung ikot. And pwede rin tayong maglagay ng friction coefficient sa contact para hindi dumulas. So kapag naglagay na tayo ng motor, dito na mag-start yung action. So makikita nyo na ang car is nagbo-move siya forward. Okay, time to run our first simulation. Habang tumatakbo ang car sa bumpy road, mapapansin nyo na ang wheels is umiikot realistically. Dahil to sa gravity at contact set na sumusunod sa uneven surface. Makikita nyo rin yung car body na medyo umaalon kapag nadaan sa bumps. Dito makikita ang power ng motion study, parang real life testing pero nasa virtual environment. So para mas convincing, refine natin ang settings. Adjust natin ang mass properties para hindi magaan tingnan ng car body. Increase natin ang contact accuracy para mas smooth ang interaction ng wheels at road. Extend natin ang simulation duration to 10 to 15 seconds para makita ang buong movement. So kapag naayos na to, is mas makikita nyo yung realistic behavior ng car sa bumpy road. And syempre, mas maganda kung presentable ang output. So optional lang naman to. Pwede tayong mag-set ng camera. Pwede tayong gumamit ng fixed camera sa gilid ng road parang spectator view. O kaya moving camera na sumusunod mismo sa car parang cinematic shot. Pwede rin tayong magdagdag ng rendering effects tulad ng motion blur at lighting. So dito nagiging mas professional ang presentation ng ating motion study. Kung isipin natin, hindi lang pang demo ang ganitong simulation. Sa totoong engineering world, ginagamit to para i-test ang stability ng sasakyan bago gumawa ng prototype. I-analyze kung paano nagre-react ang gulong sa uneven terrain at i-demonstrate sa clients o students kung paano gumagana ang isang mechanical design. So makikita natin na sobrang useful ng SolidWorks motion study. So that's all for today. Natapos natin ang final part ng ating car motion study from designing the car and road sa part 1 hanggang sa pag-animated simulation dito sa part 2. Nakumpleto na natin ang buong process. Hopefully may natutunan kayo for today's video. Please don't forget to follow, like, and subscribe para updated tayo sa mga susunod ko engineering designs and tutorials. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!